President Aquino has declared Friday, January 30 as National Day of Mourning for 44 members of the PNP Special Action Force killing in a clash with Moro rebels in Mapasapano, Maguindanao last Sunday. At the same time, the President reiterated the government's commitment to pursue the peace process in Mindanao. He also asked the people to just wait for the results of the investigation to be conducted by the Board of Inquiry which he created. Here in full is the President's message to the nation. Mga kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Umaharap po ako sa inyo ngayon upang iulat ang ating nalalaman ukol sa nangyari sa Mapasapano, Maguindanao nitong nakaraang Sabado at Linggo. Ginagawa po natin ito hindi upang pangunahan ang Board of Inquiry na itinalaga upang tuklasin ang buong katotohanan, kundi dahil karapatan ninyong malaman ang alam natin sa puntong ito. Noong Sabado ng gabi, ika-24 ng Enero, isang grupo na mga kasapi ng Special Action Force ng ating Philippine National Police ay tumungo sa barangay Tucanalipao, Mamasapano, Maguindanao. Ang kanilang misyon, ipatupad ang mga outstanding warrants of arrest sa dalawang notorious na teroristang matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad. Sina Abdul Basit Usman at Zulkifli Binhir alias Abu Marwan. Sa pagtupad ng kanilang tungkulin, 44 sa ating mga pulis ang napatay, habang 16 naman ang sugatan. Kabilang na ang 3 sibilyan, ayon sa huling tala ng ating NDRRMC. Bilang Pangulo, bilang Ama ng Bayan, napakalungkot pong isipin na kailangan magbuwis ng buhay ng ating kapulisan sa misyong ito. At kung mayroon nga pong definisyon ang bayani, sila na iyon. Sila mga humarap sa panganib upang pigilan ang banta sa ating kaligtasan. Silang mga nasugatan, silang naghandog ng buhay sa ngalan ng kapayapaan. Bilang paggalang sa mga nasawi, magdedeklara tayo ng isang National Day of Mourning bilang sagisag ng pagdadalamhati at pakikiramay ng ating buong bansa. Hindi po pangkaraniwang kriminal sina Marwan at Usman. Mayroong mahabang listahan ng mga warrant laban sa kanila. Kay Usman pa lang po, mayroon ng di bababa sa 8 outstanding warrant, habang may di naman bababa sa 2 kay Marwan. 2002 po, ang isa sa mga pinakamaaga rito. Kaya't ang ibig sabihin, Congressman pa lang ako, ay pinaghahanap na sila. Lilinawin ko lang po, kapag may warrant laban sa isang tao, bawat alagad ng batas ay tungkuling ipatupad ito. Kaya nga po, dati pa, marami na mga operasyon para madakip o subukang madakip sina Marwan at Usman, pati na ang iba pang terorista. Ang isinasagawa ng iba't ibang sangay ng ating security sector, kabilang na ang AFP, PNP at NBI. Hindi sa bawat pagkakataon ay hinihiling nila ang pahintulot ko, dahil impractical naman kung hihintayin pa nila ang clearance mula sa akin. Ang tungkulin ko, siguruhin ginagampanan nila ang kanilang responsibilidad. May pagkakataon naman pong inaakit nila sa atin ang sitwasyon para makapagbigay tayo ng payo, tignan sa mas malawak na pananaw ang sitwasyon o ipaliwanag ang maaaring maging implikasyon nito. Halimbawa po nito, ang pagtugon sa rogue MNLF elements sa Zamboanga, ang paghuli sa pinakamatataas sa ating listahan ng mga most wanted persons, o ang paglusob sa ating mga peacekeepers sa Golan Heights. Sa kaso po ng Golan Heights, hindi naman pwedeng ang batalyon commander lamang doon ang magdidesisyon sa kanilang pag-alis. Bilang may pangunahing responsibilidad sa ating ugnayang panlabas, kinakailangan tayong abisuhan upang masigurong natututukan pati ang ating mga obligasyon sa United Nations. Bahagi po si Marwan ng Central Committee ng Jemaah Islamiyah na nagsagawa ng Bali bombing sa Indonesia. Dito, 2 magkasunod na pagsabog ang nangyari, kaya tinamaan pati ang first responders at iba pang hindi umalis. 202 katao ang nasawi at suspect po dito si Marwan. Sa Cagayan de Oro noong 2002, tinangka ni Marwan na gayahin ang modus na ito. Nadiskubre ang pangalawang bomba kaya't hindi ito sumabog. Ngunit 2 katao pa rin po ang nasawi sa pangyayari ito. May alegasyon na noong 2006 kasama ni Umbra Cato, pinamunuan ni Marwan ang pagtatanim ng bomba upang pagtangkaan ang buhay ng gobernador ng Maguindanao noon, panahon na iyon na si Andal Ampatuan.
Dahil miyembro si Marwan ng international terrorist networks na may koneksyon sa iba pang mga grupong terorista, siya ay may kakayahang kumuha ng kaalaman, kagamitan, salapi, dagdag pa sa paglikha ng safe havens para sa mga kapwa niya terorista. Ito ang dahilan kung kaya't itinuring siyang pangunahing target ng operasyon na ito. Inuugnay naman si Usman sa siyam na insidente ng pambobomba sa Mindanao. Siya ang pangunahing akusado sa pambobomba sa General Santos City noong 2002, kung saan 15 ang namatay at 16 na po ang nasugatan. Kasama ang isa pang terorista na ang ngalan ay Mawia. Sina Marwan at Usman ang nagsagawa ng terorismo sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Kilala ring trainer ng paggawa ng bomba ang dalawang ito. May mga ulat pong mayroon silang pagawaan ng mga improvised explosive device na siya nilang ibinebenta sa mga kapwa nila terorista. Marami na silang nasaktan at napatay, at habang malaya sila, patuloy ang banta laban sa kaligtasan ng ating mamamayan. Ididingin ko lang po, sa Article 2, Section 4 ng ating saligang batas, nakasaad na, and I quote, "The primary duty of government is to serve and protect the people," close quote. Kaya nga po, nang nalaman ng ating kapulisan ang tutok na lokasyon ni Marwan at Usman, nagdesisyon silang kumilos upang ipatupad ang mga warrant sa mga ito. Actionable intelligence po ang nakalap ng ating mga otoridad. Hindi lamang riyon o probinsya o munisipyo ang natukoy nila, kundi ang mismong mga bahay na pinagtataguan ng dalawa. Kung hindi aaksyonan ang kalamang ito, maaaring makatakas sina Marwan at Usman at kakailanganin na namang simulan ang mahabang proseso ng paghahanap sa kanila. Pasado alas 4 ng umaga ng Linggo nang umabot ang Special Action Force sa kutang pinagtataguan ni Marwan at Usman. Sa nangyaring enkwentro, di umano'y napatay ang pangunahing target na si Marwan. Nang marinig ang putukan, nanlaban naman si Usman at ang kanyang mga kasamahan. May mga non-combatants po na nakita sa mga tirahan ni Marwan at Usman. Kailangan talagang dikitan sila ng ating mga puwersa para maiwasang madamay ang inosente. Unang inatake ang bahay ni Marwan. Rumesponde naman sina Usman at nawala ang element of surprise na siyang magpapahirap na matupad ang kanilang misyon. Kaya naman, minabuti ng SAF na umatras at makipag-rendezvous sa mga kasamahan nilang nagbabantay ng kanilang daraanang papalabas sa lugar ng enkwentro. Lumalabas pong sa withdrawal na ito, nangyari ang pinakamadugong bahagi ng sagupuan. Dahil po na marami, may mga katanungan din ako ukol sa insidente. Kaya inaasahan natin na mahahanap ng binuong Board of Inquiry ang katotohanan ukol sa insidente ito. Sa mga briefing na ibinigay sa akin ng PNP ukol sa continuing operation labang kina Marwan at Usman, makailang ulit kong idiniin ang pangangailangan ng tama, sapat at napapanahong koordinasyon. Komplikado ang sinasabing terrain sa operasyong ito. Yung mismong lupa, maputik, may mga swampland, marshes at kailangan tumawid ng ilog upang marating ang destinasyon ng ating SAF. Marami mga puwersa nagkalat sa lugar na ito. Nariyan ang BIFF, MILF at mayroon pang private armed group. Kahit pa ba magkahiwalay na ang MILF at BIFF, marami sa kanila ang magkakamag-anak sa dugo o sa pag-aasawa. Hindi basta-basta maaaring pumasok ang mga estranghero. Kailangan tahimik at dahan-dahan ang pagpasok ng ating mga tropa, kung hindi maaaring maalerto ang kanilang mga target. Lalo pat hindi kalakihan, o lalo pat dahil hindi kalakihan ang puwersa ng SAF kumpara sa mga nakapaligid na maaaring makialam, mahalagang nakaantabay ang sandatahang lakas upang maiposisyon ito ang mga tropa, kasangkapan at kagamitan tulad ng mga kanyon kung sakaling kailanganin ng suporta ng ating kapulisan. Kailangan po nila ng sapat na panahon upang mailagay ang kanilang puwersa sa kung saan ito pinakamakakatulong at sa ganitong klaseng bakbakan. Kung kakailanganin ng ayuda mula sa sandatahang lakas, hindi ora mismo ay makakarating ito. Lalo pat may iba't ibang mga tungkulin na makasapi ng 6th Infantry Division na siyang pinakamalapit sa aksyon. Sa paulit-ulit kong pagpapaalala sa pangangailangan ng koordinasyon, ang sinagot po sa akin ng Direktor ng Special Action Force, yes sir.
Ang sabi lang niya, kailangan din ng operational security o ang pagsigurong ang dapat lang makaalam ang masasabihan ukol sa operasyon. Gayunpaman, idiniin kong kailangan pa rin i-alerto